Ano po, ay marami na po tayo napagdaanan na mga topics about po sa Bible. Napagdaanan na po natin ang inspiration of the Bible, the inspiration of the Bible, sufficiency, unity, credibility, preservation, canonicity, and ngayon po ay nandito na tayo sa final authority of the Bible. So marami pa naman po na susunod diyan. Pero ngayon po, isa sa mga gusto ko pong sabihin sa inyo that yung Bible, alam natin, this is the only way that God communicated to us. Okay? The Bible is the only way that God communicates to us in this generation. His will and instruction for us through the Bible. So makikita natin yung Bible, ito ay yung paraan ng Diyos para kausapin tayo. Okay? Wala na ditong yung special revelation na tinatawag. Kasi kung paanong tayo yung medium, kung paano tayo kakausapin ng Panginoon, ay sa pamamagitan na ng salita ng Panginoon. And we have to, na magandang pag-usapan tatuloy sa ating mga buhay at magandang prinsipyo, sa atin bilang mga Kristiyano, that Jesus is the only Savior and Bible is our only authority. So yan yung maganda, bilang tayo talaga ay mga Kristiyano na mga niligtas ng Panginoon, we should have a stand. Dalawang bagay na pinag-uugatan ng ating pananampalataya na si Jesus Christ, ang ating nag-iisang tagapagligtas, and the Bible is our only authority. Well, alam natin, si Jesus Christ, ay talaga, bagaman marami pang arguments dyan, nagsasabi na si Jesus Christ is tao lamang, mga ganyan-ganyan. At the same time, ganun din sa Bible. Okay? Lalo na higit sa salita ng Panginoon. Marami, na hindi lamang Bible, okay, ang authority sa church. Ang may authority sa church. So marami po yan, marami pong So ating aanuhin lamang yung mga nagsasabing sila'y Christian, okay? Hindi natin isasama yung mga kulto sa iba na sila ay yung mga aanuhin lang natin is yung mga nagsasabing sila ay Christian. First, these was added by the other sects, which which have the same level of authority and value as Scripture or the Word of God. The Mormons have, number 1, the Book of Mormon. So alam natin, the Book of Mormon. This is the translated Book of Mormon from the golden plates that he dug up in a hill in New York in the early 800s. Okay? At this supposed to confirm his calling from God as the new prophet on earth in the latter day, in these latter days. So the Book of Mormon, ito po ay dinig ng isang tao na nagsasabi na siya ay tinawag ng Panginoon para maging propeta. At yan ay nakalagay sa mga golden plates. And then, meron yan mga special glasses na siya lang ang nakaka-interpret. Okay, na pag ginamit niya yan ay mai-interpret at siya yung nag-interpret at yan yung tinatawag na Book of Mormon. At dito din, ipinapakita dun sa Book of Mormon na ito yung nagpapatunay na siya itinawag ng Panginoon sa pagiging propeta. And that is in the early 800s. And next is the Mormons have not only the Book of Mormon, but the Doctrines and the Covenant. So, Doctrines and the Covenant is a text that LDS or the Latter-day Saints or the Mormons considers authoritative in matters of doctrine. So dito nakalagay yung kanilang mga doktrina. Of course, the Mormon faith qualifies use of the Bible with words so far as it is accurately translated. Gagamitin nila ang Bible, okay? Nagamit din naman sila ng Bible, pero kapag ito ay tama ang translation at ang translation nila, kanilang ginagamit ay yung aprobado lamang, okay? Nung mga nasa taas. Yung kanilang sa faith na sila yung kanilang sariling translation, which is in practice so far at is agrees with the Mormon writings. Basta papasok sa Book of Mormon. So yan yun, the Doctrines and the Covenants. And next is the Pearl of the Great Price. So doon sa mga medyo alam din nila yan.
sa mga nag-Bible school. At ito ay part ng kanilang standard works which upheld by the Mormons. So diyan, ito yung kanilang standard sa kung ano mga dapat nilang gawin, mga practices, diyan nakalagay sa Pearl of the Great Price. So hindi ko na alam kung talagang anong mga nakalagay diyan as in, pero yun yung mga nakalagay sa mga search, mga na-research, na yung tatlong yan yung mga dagdag, ng mga Mormons, kesa sa Bible. They have the same authority and value as the Bible. Now, INC, kilalang-kilala natin, nagmula kay Felix Manalo, dito sa atin sa Pilipinas, or Iglesia ni Manalo, kasi hindi naman sila kay Kristo. This INC have this, the pasugo or the God's message. So kung kayo ay nakatanggap na ng pasugo, actually nakatanggap na ako dyan one time kasi napapaligiran kami doon sa SICO ng mga INC. And ay ang pasugo nila, yan ay yung naglalaman yan is yung God's message. Naglalaman dyan yung kanilang mga doctrines, okay, na kanilang inano ni Felix that time na siya ay nung merong nagkaroon ng rebellion sa loob ng INC. So kailangan, sabi nila, kinakailangan natin magkaroon tayo ng doktrina na matatag na ginawa ni Felix Manalo that time, and that is the pasugo. And next is the scripture, na ang kanilang same translation is the Lamsa translation. Doon sa mga nakakaalam, actually may mga nakasabi, yan bang translation, anong translation yan? Ay, yung sa amin Lamsa translation Kasi yun yung translation na talagang totoong translation. So may mga ganyan sila, may sariling translation. Which is na ginawa nila ay inalis nila doon yung mga lalo na higit yung sa doctrine ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Okay? They inalis nila yung mga ganon. And sa doctrine of messenger, which is Felix Manalo, the belief in Felix Manalo as sugo. Kaya pasugo yan kasi he is God's messenger. And pasugo is the God's message na ginamit si Felix Manalo to deliver the message, para sa dun sa pagtatayo muli ng iglesia ng Panginoon na sinasabi nila na nasira that time. So ginagamit din nila na ang ginagamit nilang text diyan ay yung mawawala. Tama ba? Sa Timothy yun Yung mawawala, yung iba'y magsisihilihis. Yon. Ang iba'y magsisilihis sa tamang aral. And yet, sabi, si Manalo ang nagtayo, ang ibong magdaragit mula sa silangan. So, yan yung sinasabi nila. At yun ay si Felix Manalo. At kinuha nila yan sa Isaiah. So, the belief in Felix Manalo as sugo is a foundational authority that dictates how all other scriptures are read. Okay, so ginamit din si Felix bilang the foundational authority na nagdidikta kung ano ang mga scriptures na kanilang babasahin. Through pasugo or the God's message or the magazine that they distribute often takes precedence over individual literal or traditional biblical interpretation. Then the translation, specific Bible translation, which is the Lamsa, the INC relies heavily on specific translations such as the Lamsa translation, which they argue support their doctrines, particularly regarding the nature of Christ, which is holding He is not God. So, dun yung pinapakita, dyan sa INC. And this, ang ating kinalakihang lahat, almost pala lahat, which is the Catholics, the Roman Catholics. First is the Magisterium. As the same, dito tayo, ito yung ating mga i-refute later on, that Christ made Peter the leader of the apostle and the church in Matthew 16. Saan nila nakuha yung magisterium or yung pope or yung papacy? Kasi yan yung kanilang isa sa mga authority. Yan ay nakuha nila sa Matthew 16 verse 18 to 19, which yung si Jesus Christ ay kinausap si Peter, that on this rock I will build my church. At ang sinasabi nilang rock doon ay si Peter. Pero ang translation ng Simon Peter is stone. Kasi yun yung kanilang inaano dyan. Kaya ang sabi doon
ibinigay daw ang authority ni Jesus Christ, okay, kay Peter. And giving Peter the keys of kingdom, ang idea nito, doon din makikita sa Matthew chapter 16, pero ibang talakayan na to, which is, ang pinakita naman doon na the keys of kingdom ay hindi rin yung the church, okay? Kasi ang the keys of a kingdom, makikita yan sa Acts, kung saan si Peter ay ginamit na ginamit para pahayag ang salita ng Diyos, not only to the Jews, but also to the Gentiles. Kaya siya yung nag-ano dun sa, sa Acts. And Christ not only made him the leader, but also made him inviolable when he acted or spoke as Christ's representative on earth, or yung tinatawag nilang ex cathedra. So, yung sabihin, kung anong sinabi nung ni Peter or nung Pope or nung papacy, ay yun yung sinabi ni Jesus Christ as a Christ representative on earth. So, dyan nila nakuha ang magisterium or ang papacy. Then, Peter later became the first bishop of Rome. So, yan ang kanilang paniniwala. And then, he exercised authority over all other bishop and church leaders sa Roma. So, lahat ng churches doon ay si Peter daw ang namamahala and all the bishop. The teaching that the bishop of Rome is above all other bishop in authority is referred as the primacy of the Roman bishop. Then Peter passed his apostolic authority to the next bishop of Rome, and then so on and so on, na hanggang ngayon ay naandin nito na kay Pope Leo. Leo nga po, Pope Leo. Na ang kanilang mga pinapasa is their apostolic teachings, kung ano yung mga teachings, mga sinasabi, yan yung mga ano. And this passing on of apostolic authority is referred to as apostolic succession. So yan ang tawag nila dyan. And based upon the claim of unbroken chain of Roman bishop, Roman Catholics teach that the Roman Catholic Church is the true church, and all churches that do not accept the primacy of the Pope have broken away from them and the original and the one true church. So, pagka wala kayo sa, hindi kayo totoong church, kapag wala kayo sa Roman Catholic Church. Yan ang kanilang paniniwala. The second is the tradition. The tradition, and the third is the scriptures with apocrypha. Ngayon, sa traditions, ito pong mga, babanggitin natin, ito ipapakita natin dito. Ito ay yung mga arguments na nakita ko po sa, na-research ko po sa internet. At ito po talaga yung mga arguments nila. Kung kayo po yung makikinig, ng mga debate, Catholics debate, maganda yung debate ni James White at saka ni Calvo. Ano ang pangalan ng Calvo na yun? Basta yun, maganda yung debate nila about dyan sa magisterium, sa tradition. And ito yung mga mostly, okay, yung mga point lamang. If the Bible alone, ito yung kanila po hindi po atin are. If the Bible alone is the source of truth, where was truth before the 4th century? So yan yung kanilang argument. If the Bible alone is the source of truth, where was the truth before the 4th century? Bakit? Kasi ganito yon. Kanilang dito, one of the most common claim in modern Christianity is that the Bible alone is the sole source of truth and authority. Yan ang ating paninindigan. Pero sa kanila, ito ang kanilang view dito. At first glance, it sounds pious, faithful, and even biblical. But once this claim examined through history, scripture, and basic logic, it begins to unravel. Means, hindi yung tunay. It is a myth. Sa kanila, it is a myth only that the Bible alone is our only authority. Kasi ganito yung kanilang paniniwala. If the Bible alone is the source of truth, what was the source of truth for Christians during the first 400 years before the Bible was compiled in the 4th century? Magandang tanong. Nasaan ang source of truth? Kung sasabihin natin, di ba, alam natin ang Bible? Nung sa mga preservation, sa mga canonically, sa canonicity, ay napag-aralan na natin. Ano po? That during the 4th century, tsaka na-compiled, tsaka na-ayos itong Bible na meron tayo. Ngayon, kung Bible alone lang daw tayo, nasaan yung truth na ito,
Okay? For yung sa mga naunang mananampalataya. Wala silang, ang sa kanila ganito. The apostle, Christianity did not begin with the finished New Testament. It began with Jesus Christ preaching, teaching, and establishing a church. The apostles spread the gospel long before a universally recognized Christian Bible. And yet, tama naman. Makinig po kayo ha, dahil ito ay malawang sa malamang, baka ma-encounter nyo to at maganda rin na may knowledge din po tayo sa ganitong bagay. If truth depended on the Bible alone, then the earliest Christians, many of whom lived, worship, and died as martyrs, itong kanila, were left without any reliable source of truth. Yan ang kanilang paninindigan kung bakit mahalaga ang tradition. Okay? Kasi wala pang Bible noon at ang kanilang ginagamit lamang is oral communication or yung pagsasabi-sabi lamang. At ngayon, kung ang ating source of truth lang daw ay ang Bible, edi walang reliable source of truth yung mga Christian na nabuhay, nanampalataya at namatay as martyrs. Yan ang kanilang argument. Okay? The article challenged the myth of the Bible alone by showing that divine revelation was never limited to the written text. Argument po nila yan from the beginning, God's truth was transmitted both in writing and through oral apostolic tradition, preserved and safeguarded by Church Christ Himself founded. So yan yung kanilang paniniwala and their argument. Kasi marami sasabihin natin, paano nga naman yung mga tradition? Paano naman nga yung mga magisterium? Yan yung kanilang argument. So sa kanilang paniniwala, ganyan ang kung bakit mahalaga ang oral or yung oral apostolic tradition. Kaya mahalaga sa kanila ang papacy. Kaya at mahalaga din sa kanila ang tradition. Ngayon, sabi dito, unang main nila dyan, Christianity did not start with a book. Jesus never commanded His followers to write a Bible. Yan ang kanilang argument. He commanded them to preach. At sabi nga naman, go into all the world and preach the gospel. So yan yung kanilang paliwanag dyan. This commanded one thing clear. The primary mode of transmitting divine truth was oral proclamation. Sa kanila iyaan. And kung ating ngaanin yan, parang tama naman nga. And then ito, the gospel was preached, taught, memorized, and lived before it was written down. The faith existed before the text, and the church existed before the canon. Yan ang kanilang argument. Kung ating yan ay ating i-examine, sabi dyan, the gospel was preached, taught, memorized, and lived before it was ever written down. Yan po'y tama. Okay? Yan may part dyan kasi syempre, nung unang mga panahon, they have the witnesses. They have the apostles, kita nila. At ang sabi ng Panginoon nga naman, huwag niyo munang isusulat ang mga bagay na ito hanggat ako ay naandito pa at hindi pa bumaba ang Holy Spirit. At yun yung nangyari sa Acts 2, nung bumaba ang Holy Spirit, na kung saan i-preach nila ang gospel, i-preach nila, they have the power of the gospel, and ang sabi sa John 16, ipapaalala sa inyong lahat, okay, yung mga tinuro ko sa inyo, at yun yung ipapangaral ninyo. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol nung time na yon. Yan ay makita nyo sa John 14, na kung saan ang binigyan ng comforten at na ipapaalala sa atin, ng Panginoon yung mga, ng Holy Spirit, yung mga bagay, ipapaalala sa kanila, yung mga bagay na itinuro ng Panginoon during nakasama sila ni Jesus Christ. So, yan yung kanila. The church existed before the Bible. At mamaya natin sasagutin yung mga i-refute yung mga belief na yan. Scripture itself affirms oral tradition, which in 2 Thessalonians 2:15, ang sabi dito, stand firm and hold traditions which you were taught, whether by word or mouth or by letter. Paul places oral teaching and written teaching on the same authoritative level. He does not say scripture alone, but the word of mouth and letter. So yan yung kanyang ginagamit na
salita. Ayan, na verse, 2 Thessalonians 2:15. So, and then in 1 Corinthians 11, to maintain the tradition even as I deliver them to you. So, marami pang mga sinasabi na. So, this apostolic succession in action, living transmission of divine truth, generation to generation. Kaya mahalaga sa kanila ang papacy and the oral tradition or the traditions na kanilang sinasabi. Bakit? Kasi para sa kanila, meron naman nga mga talata na nagsasabi ng ganyang mga talataan. The next is the Bible comes from the church. Baka mga naniniwala na kayo, ha? Baka naniniwala na kayo. Ito po yung argument ng Catholic. The Bible comes from the church. Kung atin pong sasaysayin ang kasaysayan, okay, sila ang mostly sila naman nga ang nag-gather niyan. Okay? Pero mamaya natin i-refute 'yan. Ito ang sabi, the Bible did not fall from heaven with the table of contents. Tama? Someone had to decide which book were inspired and which are not, which is the canonicity. Yun yung napag-aralan natin last time. Who identified the authentic apostolic writings, who rejected the false gospel, who defined the canon. At ang sagot nila dito is the church. So, para sa kanila, the Bible comes from the church. Ang Bible natin na ito ay galing sa church or sa simbahan o most likely sa Roman Catholic Church. Kasi sa kanila, ang true church ay sila lamang. So, to claim I follow Bible alone, not church, is to rely the authority of the church while denying it. So, yan yung kanilang argument. Kung nagre-rely ka na Bible alone, pero hindi sa church, ang sinasabi dito is to rely the authority of the church while denying it. So, ang conclusion nila ay ito. If the Bible alone were the source of truth, then Christianity had no truth for its 400 years. That conclusion is impossible. Tama, impossible naman nga mangyari yun. Okay? The real biblical model is not scripture versus tradition, but scripture and tradition, both flowing from Christ and safeguarded by the church. Christ founded the church preserved the faith, from that faith came the Bible. Yan ang kanilang argument. The Bible is not the foundation of the church is the living foundation from which the Bible emerged. Yan. So, on practical matter, parang tama naman nga. A frequent objection to the concept that the Bible alone is in fact that the canon of the Bible was officially agreed at least 250 years later after the church was founded. So, tama yon. Further, the scriptures were not available for the masses for over 1,500 years after the church was founded. How then were the early Christians use the truth? Saan nila nakuha yung mga katotohanan, and when did they even have the full scriptures? Kasi nga, tama naman nga na, tuwari, si Paul, nagpadala ng sulat sa Ephesians. Paano naman nga yung mga taga-Korinto? Ay kung ang kanila lang, where is the full scripture? And how were the Christians live before the invention of the printing press supposed to base their faith and practice on scripture alone if there was no way for them to have the complete copy of the scriptures? The issue is further compounded by very high rates of illiteracy through history. Gaganda ng argument. Ngayon, paano natin sasagutin to? Tama? Sana kayo kasi binilisan ko lang kasi hindi yun ang ating main. Kasi yan po ay intro pa lamang natin. At yan yung tradition and magisterium na meron ang Catholic Church. So, sa kanila, una ay, para sa kanila, ang sinasabi nila sa atin, wala tayong truth through the first, second, and third century kasi wala pang Bible noon. At kung magbe-base lang tayo sa faith natin through the scriptures, paano yung mga unang mananampalataya na wala pang full scripture? Yan yung kanilang argument. Yun na yung pinakasama rin nito. So ngayon, ating intindihin to. So punta tayo dun sa argument na the problem is not in the argument na yung essential na ang scriptures authority.
Doon tayo papasok sa authority nung scriptures is based, ay hindi based ito sa availability nung time na yon. Okay? Ito ha, maliwanag po. Nung time po kasi, nung mga early Christians, buhay pa yung mga witnesses ng Panginoon. And lahat ng kanilang mga tinuturo at sinasabi is through the power of the Holy Spirit. Which is, alam natin that this is, the Word of God ay galing talaga sa sa Holy Spirit. Kaya nga, it is inspired, sabi sa 2 Timothy, verse 3, chapter 3, verse 16. All Scripture is given inspiration of God. Okay? It is God-breathed. Pag sinabing inspiration sa mga nauna, sa unang talakayan, it is God's breathed. Kung anong sinasabi ng mga witnesses na ito, syempre, nandun na ang Holy Spirit that time, they are puspos na sila ng Holy Spirit. So, ang kanilang mga sinasabi during that time is the truth. Kasi bakit? Sino ba ang truth? Ano ba yung truth? Sino ba yung Word of God na tinutukoy? Kasi alam natin na ang salita ng Diyos talaga mismo, which is the truth, ay ang Panginoong Hesukristo. John 1:1 sinabi, that our God is the verb, ang verbo, ang Word. And then pagdating sa mga ilang text, pinapakita na si Jesus Christ sa John 14, He is the way, the truth, and the life. Sino bang katotohanan talaga? Hindi naman kasi yan ang Panginoong Hesukristo ang ipinapangaral nila during that time. Ngayon, ang base ng faith nila is yung mga eyewitnesses. Ngayon, saan nagmula yung mga text? Kasi ganito, kaya nire-written na, kaya mahalaga na isinusulat na ng mga eyewitnesses na yon yung scripture, kasi nagkakaroon na ng apostasy. Nagmamali na yung mga oral. Yung mga naipasa ng mga turo sa mga iba, may mga mali ng aral. At yan ay makikita natin. Kaya nga pagdating, kaya nga sa Galatians, kinokondem, maraming kinokondem si Paul ng mga maling aral. Sa Corinthians, ganun din. Sa Romans, ganun din. Kung atin lang babasahin, maraming kinokondem ng mga apostasy. Pagdating sa Peter, may kinokondem din si Peter about apostasy. So, ipinapakita lamang doon, kaya isinusulat, kaya maalaga doon sa 2 Peter, ipinakita dito, yung kahalagahan, kung bakit sinusulat na. Kaya dumating din sa point sa chapter 1, verse 20, that knowing this verse, that no prophecy of the scriptures is any of a private interpretation, kasi sa mga naunang pagsunod kasi dyan, ay yung about sa mga apostasy, sa mga false teachers and the false prophets. Kaya pinapakita rin dito that, sabi sa verse 12, na ipinakita na si Peter ay credible as witness. Kasi nakita niya, sabi diyan, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and establish in the present truth. Kasi mamamatay na dito si Peter, kaya sinasabi niya, sinusulat niya na, pinapakita niya na, ito yung mga katotohanan. So, ibig sabihin, kaya nagkakaroon na tayo ng mga Bible. Nagkakaroon na nag-written during that time kasi nga, nagmamali na yung mga oral. At alam natin, sa panahon ngayon, marami ng maling tradition ang meron ang Roman Catholic Church dahil ng oral na kanilang mga pinaggagawa. Meron na silang sinasambang mga Diyos-Diyosan, meron na silang Immaculate Mary, meron na silang yung mga saints. So, ibig sabihin, marami na silang mga maling aral. At yun ang kahalagahan kung bakit meron tayong Bible po ngayon. Okay? So, yan yung mga dapat maintindihan natin. So, wala pa tayo sa points. So, darating tayo dyan. Mabilis na naman po yung points natin. So, para ating lalong makita that the Bible should be our final authority, una makita natin, number 1, the Bible should be our final authority for it is the sovereign authority. Kasi ganito yung problema mali yung tingin nila sa Diyos.
Hindi nila kilala, hindi lang sa Roman Catholic, sa INC, sa Jehovah Witnesses, sa Mormons, mali ang tingin nila sa Diyos. Kaya nagkakaroon sila, gumagawa sila ng mga bagong mga interpretation kasi hindi nila maintindihan na ang salita ng Diyos, okay, is the sovereign authority. That the Bible itself is the sovereign authority. In Isaiah 45 verse 23, sabi diyan, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, and every tongue shall swear. In Isaiah 46 verse 9 and 10, remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, from the ancient of time, the things that are yet undone, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So, ipinapakita dito, ano po, na kung sino ba ang ating Panginoong Diyos, because God is sovereign, His word is the absolute authority in our lives, and by it, God equip us for His services. So, dapat unang makita natin, sino ba ang nagsalita nito? Sa kanino ba galing ito? Ano po? Kanino ba galing ito? 2 Timothy 3:16, all scripture is given inspiration of God. The inspired word of God, or breathed by God, the inspiration, is the supernatural guidance that the writers of scriptures, by the Spirit of God, it is the unique characteristic of the scripture than any other scripture. Tignan niyo po, kung mapapansin niyo po, marami namang naisulat. Pero bakit ito lamang? So yan ay napag-usapan na natin sa canon. Bakit ito lang yung mga halaga? Kasi nakita natin yung mga reason ng canon na ito doon sa last time. Pero mahalaga na malaman na maintindihan natin kung bakit this is the final authority, kasi ito ay salita ng Diyos. This is God-breathed words. So yan yung una natin maintindihan sa ating point number 1. The sovereign authority. Next, in 2 Peter 1 verse 19, we have also a more sure word of prophecy. Sabi po dyan, we have also a more sure word of prophecy. A more sure word of prophecy tells us that the scripture is the greatest and clearest revelation of God to man. Ito na yung greatest, ito na yung pinakamalinaw, a more sure word of prophecy. Ano po? Na ibinigay ng Diyos sa atin. Yan po ay sinabi ni Peter. And then in verse 20 to 21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. A private interpretation means originated, which tell us that the true revelation did not came from the will of men, but the holy men of God. It came from the God Himself through the holy men. So ginamit, yung mga taong nagsulat nito para ipaalam sa atin, yung mga holy men, ginamit sila ng Diyos para ibigay ang meron tayo. Di ba kayo natutuwa na salamat sa Panginoon? Kasi tinan nyo, maganda naman nga yung argument nung Nasaan nga yung katotohanan? Bagaman na they have the scriptures, tama, pag-aralan dapat ito ng mga bishops that time, ng mga pastors that time, ng mga namumuno, that churches, kung anong meron sa kanila, yun na yung kanilang pag-aaralan. Pero salamat sa Panginoon that we have the full scripture na meron tayo, na napapag-aralan natin, hindi lang ng isang book, kundi lahat ng book na inspired by God ay meron na sa atin. Kaya nga, mga sinasabi na we are more blessed. Sa totoo lang po. Bakit? Kasi ito na we are in the time of grace. Nasa grace period tayo na kung saan ibinibigay talaga ng Panginoon ang kanyang biyaya sa atin. Now we have the full scripture na ating nababasa, na ating napapag-aralan, na kaya mas dapat lalo tayong mas matatag. Dapat mas lalo tayo na lumalago. Kasi we have the full
Scripture. And this is the final authority dapat na meron po tayo. And sabi po dito sa Matthew 10 verse 20, For it is not ye that spake, but the Spirit of your Father which speaketh in you. So hindi talaga galing yan sa tao. So kung nasaan ang katotohanan nun, ay hindi wala. Kundi nasa Holy Spirit, nasa Holy Men of God. At yun yung mga meron tayo ngayon na isinulit na ng mga Holy Men of God na yun during that time. This is to refute that the Bible came from the church. Hindi galing sa Bible, hindi galing sa church ang Bible. Ito ay galing sa Diyos mismo. Bakit? Kasi may mali silang pananaw. Ito niyo po. This is to refute the Bible came from the church and the church exists because of the Scripture. For the Bible is not containing the Word of God. Ito yung mali nila eh. Akala nila ang Bible na meron tayo is only containing the Word of God. No. The Bible we have is the Word of God itself. Magkaiba po yun ha. This is not containing the Word of God. This is the Word of God itself. Kaya ang tingin nila talaga na wala namang Bible kung walang church. Hindi. Nandyan na ang salita ng Diyos kahit wala yung church. Kahit wala pa yung mga, itong sinasabi nila, may katotohanan na nun. During that time. Ano po? Kaya mahalaga na ating alam ito, this is not containing the Word of God. This is the Word of God itself. So yun po yung mahalaga na ating maintindihan, that this is the sovereign authority. The Bible is our final authority because this is the sovereign authority. It came from God. Kaya yung mga kulto, pare-pareha sila eh. Hindi nila kasi kilala kung sino ang Diyos. Hindi nila alam talaga kung sino ang Panginoon. At maganda sa atin, at malaking biyaya sa atin na dapat natin ipagpasalamat that we have that knowledge. That we have the Holy Spirit within us na kaya natin na i-interpret, na maintindihan ang meron sa atin na ito. Na Bible na ito. Kasi kahit anumang basa mo, hindi mo maintindihan to kung wala ang Holy Spirit eh. Bakit? Ang Holy Spirit naman ang nag-ano nito eh, ang nagsulat. Wala kang maintindihan, kahit pa sabihin mo, ikaw na pinakamatalino sa lahat, wala kang maintindihan dito. Kung walang Holy Spirit. Yung proper interpretation of the Bible. Kaya nga nagkakagulo kasi bakit? Wala naman silang Holy Spirit. Pero salamat sa Panginoon that we have the Spirit of our Father that speaketh in us. So yun po yung maganda. Kaya nagkakaroon ng iba't iba, nagdadagdag ng mga bagay para ma-fit yung sa kanila, akala nila ay tama, akala nila ito yung katotohanan, pero sa kanilang mga maling prinsipyo, sa kanilang mga maling ideology, pag-iisip na meron sila using the authority of what they called true. Yan yung mali sa kanila eh. Pero hindi nila naiintindihan kasi this is the Word of God itself. This is the sovereign authority. Ito na yung pinakadapat meron tayo na authority sa ating mga buhay. Lalo't higit sa atin pong Christian life. Lalo kung tayo mga ligtas. Hindi maganda yung mga advices. Tama yun. Pero make sure na yun galing sa Scripture. Kaya po ang sabi, hindi Bible ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ang dapat mag-adjust sa sinasabi ng Bible. Ang nagbabago ay hindi ang salita ng Diyos. Tayo ang dapat nagbabago. Yun yung maganda at dapat meron sa atin. Hindi yung Bible ang pag-a-adjustin natin. Tayo ang mag-a-adjust ng ating buhay para i-fit sa salita ng Panginoon. Our work must mirror the Word of God. Yun yung dapat meron tayo. Kaya papasok tayo sa second point natin that the Bible is our final authority because this is the standard authority. Anong standard ng buhay natin? Hindi dapat
kung ano yung experience natin, hindi dapat kung saan tayo lumaki, kung anong alam natin, hindi. We have this authority. The Bible is our standard. As for Peter and Paul, the Word of God is their standard. Ano po? And what they are teaching in these verses is to rely on Scripture as the standard of our life. Sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 7. Sabi dito, according to His divine power, that hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to the glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that this ye might the partakers of divine nature, having escaped incorruption, that in the word through lust, and beside this, giving all diligence, added to your faith virtue, to the virtue knowledge, and to the knowledge temperance, and to the temperance patience, and the patience to godliness, and to godliness brotherly kindness, and brotherly kindness to charity. So yun ay pinapakita po dyan. Kaya pagdating sa verse 10 to 11, wherefore, rather brethren, give diligence to your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall, for so an entrance shall be ministered unto you abundantly into everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. In 2 Peter 10 to 11. And pagdating sa verse 12, wherefore I will be not diligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and are established in present truth. So ipinapakita lamang sa mga verses na ito that we should give diligence to our calling and election. Pero hindi ito dahil that we should fall in salvation, but as a failure in Christian living. Kaya nga mahalaga na atin po napapag-aralan yung pong maganda yung 2 Peter about po yan sa yung work na the knowledge na meron si Peter as a credible witness of our Jesus Christ and using the scripture. Kaya pagdating sa verse 20 and 21, kaya pinapakita dyan yung kahalagahan ng salita ng Diyos. That it should be our final authority. Bakit? Because sabi nga doon sa verse 20 and 21, knowing therefore that there's no private interpretation. So pinapakita dyan talaga yung kahalagahan. Bakit? Kasi para makita natin what is the standard of our living. That this should be the standard. At saan kayo kumukuha ng standard? Saan tayo nakuha ng standard? Bilang Kristiyano, ano yung standard ba natin? Saan natin mapupulot yan? Yung mga tinuturo naman dito na pastor, na Kuya Henry, na mga preachers natin, sa kanila bang experience lang yan? Hindi. Sa salita ng Diyos yan. Kaya nga tayo pinapakita, may mga Bible tayo dyan, may mga flashes pa tayo dito. Bakit? Para maipakita sa inyo na hindi ito sa aming sarili, kundi ito ay galing sa Diyos mismo. Ano po? As for Paul, sabi diyan sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given inspiration of God, and it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. For doctrine, it is to tell one what to believe. Pinapakita dito, ano ba yung dapat nating sampalatayanan? Saan yung makikita yan? Sa Bible. So this is the base of our faith. This is the ground of our faith. Ano po? To point out Jesus until His return. At dito rin natin mapapakita yung mga pangako ng Panginoon. Di ba kaganda ng mga ganun? Saan nyo pa makikita yan? Wala na. Kaya yung mga argument sa taas na nagsasabi na there is no faith, nung nasaan yung ang pananampalataya natin, hindi. Pinapakita talaga na ang salita ng Diyos, yung katotohanan na meron sa salita ng Diyos since the age of time. Kasi nandiyan naman ang salita ng Panginoon eh. Kaya nga it will never pass away. Since the beginning until the end. Bakit? Nandiyan ang Panginoon eh. Since the foundation of the world, meron na. Nandiyan na yung kanyang mga salita. It is only revealed to us through scriptures. Sa kanyang, mahirap naman na sino kang gagagamit na rin. Siyempre, ano talaga to sa mga tao na ang gagamitin talaga ay mga
tao. Kaya for doctrine in our faith and practices, for doctrine sa ating pananampalataya, for reproof, to tell what is wrong. Ano ba yung mali? Ano ba yung kasalanan? Ano ba yung dapat hindi natin gawin? To convince the man the truth, na tayo ay makasalanan, na tayo ay ito. Ito yung mga mali. For correction, to tell how to correct the wrong. Ngayon, alam na natin, na-convince tayo kung anong mali, paano makokorek yan? It is to restore and to reform us. The Bible. Ayan na yung sabi sa 2 Timothy 3:16. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, to tell one how to live. Paano ba tayo mabubuhay bilang Kristiyano? That we must appear before God like in Romans 12:1. Paano ba ako haharap sa Panginoon? We must be acceptable sa Panginoon. Romans 12:1. So ipinapakita doon, dito talaga sa Bible kung bakit ito ang ating final authority. Kasi ito yung standard. This should be our final authority because this is the standard authority. Verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Perfect is having everything needed to do what God wants sa ating mga buhay. Ano bang gusto ng Diyos? That the man of God may be perfect. That we may need everything kung ano nga ba ang gusto ng Diyos. Kasi dito natin makikita ang kalooban ng Panginoon. Kaya dun sa sufficiency, sa mga sinabi sa preaching, kung maalala nyo yung preaching ni Kuya Henry, makikita natin, hindi naman natin makikita yung recipe dito. Hindi naman ganun. Na lahat ng kailangan natin sa buhay natin, hindi. Yung characteristics, kung sino mapapangasawa mo, kung paano mo tatakbuhin yung iyong buhay, kung paano mo, tatanggapin mo ba yung trabaho na ito, ganun yung, makikita natin yung prinsipyo, yung instruction sa atin ng Panginoon. That truly furnished is to fully equip, to properly applied, provides all we need in life and in ministry. Yan yung idea po nung 2 Timothy chapter 3, verse 17. That perfect is having everything needed to do what God wants, and truly furnished as to fully equip, to properly applied, provides all we need for life and in the ministry. Saan natin makukuha yan? Dito. Paano tayo gagawa sa ating mga ministry? Dito din natin makukuha. So dapat talaga ang Bible, tayo ay umaayos, sa na nakaugnay sa Biblia. Na ang buhay natin ay dapat nami-mirror yung salita ng Panginoon. Hindi dapat ay ang Bible ang mag-a-adjust sa atin. So sabi po dito, kaya no need talaga sa oral tradition eh. Kasi bakit? The Bible itself is sufficient. Nandito na eh. Kailangan na natin ito eh. Hindi na natin kailangan ng mga added or special revelation na meron or the papacy ng mga authorities. Hindi. Kasi dapat ang authority talaga ng ating pastor din, ng ating mga manggagawa dito at lalo't higit natin ay ang Bible mismo. Hindi. Walang ganun dito. Lahat tayo manggagawa ng Panginoon. At ang Bible ang ating authority. Kaya mahalaga na maintindihan natin to. Wala ditong katulad ng mga papacy or mga mas matataas sa atin. No. Mahal natin ang ating pastor, mahal natin ang ating mga manggagawa, but not to the point, na kahit pasabihin natin na yan ay ating pastor, pag yan ay mali, iba na yun. Pero salamat sa ating Panginoon, ang ating pastor ay maaral, ang ating mga manggagawa dito ay maaral. Na talagang ang kanilang mga sinasabi ay about sa salita ng Panginoon. Na sila talaga ay ginagamit, to convey the message of God's Word. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayo, na naandito tayo sa simbahan na ito, na ang talagang pinag-uusapan ay ang kanyang salita. Ang Panginoon at ang kanyang salita ang ating authority. Yun yung mas ganda at masarap na meron po tayo. Again, the traditions are not the problem, but unbiblical traditions are the problem. May mga traditions tayo. Alam niyo ba yung ating mga traditions?
na meron tayo na ipinasa sa atin? Baptism and Lord's Supper. Yan yung, hindi naman nasama yun eh. At meron pa tayong mga bagay, na makikita natin, basta hindi siya anti-biblical or unbiblical. So the availability of scriptures throughout the century is not the determining factor. The scripture itself are the determining factor. Bakit? We know that the scriptures are readily available to us through the careful study of God's Word. And it's clear that many church tradition ngayon na na-develop ay over the century are fact and contradictory to the Word of God. Tama, may mga oral nga sila, may mga tradition, pero ngayon kasi meron tayong salita ng Diyos. Kinondemn na yan ni Paul ng mga manunulat na hindi dapat yan. Kasi yung mga churches talaga, may mga mali talaga silang tradition. Totoo yun. Meron talaga silang mali, kaya nga sinulatan na sila. Yun yung reason kung bakit sinilang isinulat na ang salita ng Panginoon. Yung kanilang narinig, at kung bakit ipinasulat na sa kanila kasi nga may mga mali na, may mga apostasy na. Katulad sa Galatians, kailangan mo sumunod, kailangan mo magtuli. Paano yung mga babae? Lugi. Kinondem yan ni Paul. Ibig sabihin, may mga tradition na doon talaga na mali. Kaya sinulat ang Galatians to condemn them, na dapat ito hindi ganyan. Tapos may sa Thessalonians, may mali na silang pag-iisip about sa rapture. Na dumating na ang Panginoon, ay sinulat ulit. Hindi, wala pa. Huwag kayo mag-alala. Diba? Ganyan, kinokondem, may mga mali na kasing aral during that time. Kaya mahalaga na naisulat na natin yan ngayon. Kaya mahalaga pag-aralan yan. Kasi tinan nyo yung mga argument kanina natin na parang tama na, parang tama nga. Pero kung hindi nyo nalalaman yung katotohanan, ay tapos. Ano yung sasagot yun? Ay, sige, oo nga, tama nga yun. Patay. Hindi tayo ganun, okay? So, kaya mahalaga na ang ating final authority ay mahalaga na malaman natin bakit ang final authority ay nasa atin. Because it is the sovereign authority, it is the standard authority. Kaya yun ang mahalaga. Kaya dito tayo papasok sa ating last point na bakit di kompleto na naman to. Tama? We have the Bible. Alam na natin kung ano ang tama at mali. Ben, bakit may nalabas pa din? Kasi ito yung problema sa marami, sa lahat, and kahit sa atin, in Baptist churches, in the local Baptist churches, o kahit sa ating mga mananampalataya, kasi they do not stand firm on this authority. So dapat, our final authority, the final authority of the Bible is to stand firm on this authority. Kasi ito yung mali sa marami. They have the human wisdom. 2 Timothy 3 verse 14 to 15. Sabi diyan, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from the child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto the salvation through faith which is in Christ Jesus." Sabi diyan, continue thou. Remain. Saan? Sa mga turo. Kasi yan ay paalala ni Paul kay Timothy. Kasi bakit? Ano bang meron doon sa mga early verses diyan bago nasabi yan? Sa panahong mapanganib darating. Sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Na na maraming magsisiibig sa kanilang mga sarili, and then etc. Pagdating sa maraming mga madadaya. Kaya ang paalala ni Paul kay Timothy, remain. Saan? Sa salita ng Diyos at sa mga itinuro sa iyo. Stand firm. Yan ang utos ni Paul. Yan ang paalala ni Paul. At sa atin din ngayon, kapag hindi tayo nag-stand firm sa authority ng Bible, ay karibok ang mangyayari. Maraming apostasy, maraming mga dagdag, maraming mga kung anong-anong etc. ang mangyayari. Kaya ang sabi, stand firm, remain, continue thou, in which things which thou hast learned and hast been assured of. Kaya sa mga lalabas sana, sa paglaki natin, hindi tayo mag-aano sa ating sarili, kundi sa salita pa rin ng Panginoon.
noon. Sabi pa sa 2 Peter 1 verse 12 to 15, wherefore, ito yung paalala nung mamamatay na si Peter, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and established in present truths, yea, I think meet as long as I'm in this tabernacle to stir you up by putting you in remembrance, knowingly that I surely must put off this my tabernacle. So, pinapaalala niya na siya mamamatay na, even as the Lord Jesus Christ had shown me. Moreover, I will endeavor that ye may be able to, after my decease, to have the always things in remembrance. So, kahit siya patay na, they have this remembrance. Kaya sinusulat niya na eh. As Peter's impending death, Peter urges his readers to remember his testimony after he died. Kaya nga pagdating dyan sa kung mababasa natin kasi yan, ibuo naman dati bago magkaturon ng chapter. Pagdating sa chapter 2, tinalakay ni Paul yung mga false teacher. Yung mga apostasy. Kaya pinauna niya yung the fruitful knowledge of Jesus Christ, yung sa this is the knowledge that build temperance, mga ganyan. Then pagdating yung him as a credible witness of Jesus Christ and Scripture as the credible source of our faith. Kaya pinapakita, maganda talaga yung mga patas pag pinatas mo. Kaya pagdating sa second, alam mo na kung ano ang false. Alam mo na kung ano yung mali. Pagdating sa second Peter, pinakita doon, yung mga maling aral na the destruction of the false teachers and prophets. Kaya mahalaga, kaya sabi diyan, may pinapakita dito So, if one did not abide well, then alam na natin kung saan tayo mapupunta. Dun pa lang sa mga verses, dun sa una, tayo madadaya sa 2 Timothy chapter 3. Madadaya tayo, magiging maibigin tayo sa sarili natin. We have the form of godliness and yet we are not godly. Kung hindi tayo hindi natin i-stand ang ating sarili, madadaya tayo. At ganoon din yung paalala ni Peter. Ito yung magkaiba si Paul and Peter to, and yet they have the same message. Kahit sa ibang paraan. Na para malaman mo kung anong mali, kailangan alam mo kung ano ang tama. At saan mo malalaman ang tama? Sa salita ng Panginoon. And to stand firm on this authority. The word is pure, perfect. It is, and all its precept is true. It is refined. We can discuss this the whole time. Lahat, talagang perfect talaga ang Panginoon. Sa Psalms, may papakita dyan kung gaano kahalaga ang ating Bible. Sa Psalms, makikita niya yan. Kaya verse 1 pa lang pinapakita na that those who stand in this corner will abide, and those who will abide with the word of God and meditate it all night ay parang isang puno na nasa tabi ng ilog, di ba? So, pinapakita niyo yung kahalagahan. So, dito pa lang, that if we abide, sa turo ng Biblia, ay makikita natin yung sufficiency, yung unity, credibility, preservation, all its profits, and the inerrancy of the Bible. Pero kung hindi tayo mag-i-stand sa Scripture at magre-remain dito, tama naman yung Bible naman totoo yan. It will remain forever. Tayo, kung hindi tayo magre-remain dyan forever, bagsak tayo. Bakit? This is the Word of God. The sovereign authority, the standard authority. Ngayon, kung aalis ka sa bato na to, patay. Ano nga yung kantang yun? Yung pambatang kanta? I'm gonna stand on the rock, gayon. Bible yun, diga? I'm gonna stand on the rock, on God's word. Tama. I'm gonna try to obey. I'm gonna try to... pambatang kanta yun. Pero I'm gonna stand on the rock. Malinaw yung pambata yung kanta. Pero mahalaga, baka kanta lang ng kanta tayo minsan, pero hindi natin naintindihan yung kanta na yun. Yung rock na yun, matibay na yun, pundasyon na yun. Bible is is the proper foundation of our faith and the base, the ground of our, kung paano, anong paniniwalaan natin. Pero kung hindi tayo mananatili dito, sa foundation na ito, anong mangyayari sa atin? So, babagsak tayo. So, the only reason there is division, misunderstanding, and errors is that we did not stand on this
authority. Kaya, man did not rely on scriptures, but the authority should be in the Word of God. As for our conclusion, ito dapat the authority should be in the Word of God, not in the authority of human wisdom, but in the authority of divine revelation. Not your wisdom. Kaya nga sabi sa Proverbs 3, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding, and He shall direct thy paths. So, palinaw na sinasabi that we will not have the authority in our human wisdom. Meron tayong divine revelation. Meron tayong yung godly wisdom na ibinigay sa atin. We have the Holy Spirit in us. Kaya maliwanag yung sinasabi, so that the Bible is true and our sole authority, so that we should believe that the authority of the divine revelation, because the Bible affirms our beliefs, our convictions, our principles, our reasonings, and what our life should be. So this is the final authority of the Bible. It should be our final authority. Why? Because it's the sovereign authority, the standard authority, and last is to stand firm on this authority. So maliwanag. Sana nasagot yung mga tanong na hindi yung mga argument na yun. Dapat may tama tayong paningin na ang ating standard ay itong Bible na ito. At kung tayo ay mananatili sa mga turong ito, ay tayo ay magiging matatag at lalong-lalo sa pananampalataya sa Kanya. Because it contains our belief, conviction, principle, reasoning, and what our life should be. Kaya kung kayo ay nag-aalinlangan, nagdududa pa, kasi mahirap Mahirap naman yung ganun lagi tayo. Na meron, hindi, may experience ako, na-experience ko na yun. Bakit? Ano ba sabi ng Bible? Hindi, ganito dapat tayo kasi ganito yung nangyari dyan. Hindi. Meron tama. Kasi yan nga nangyari sa Roman Catholic. Yan nga nangyari sa Roman Catholic Gumawa ng kanya. Kaya yan, nagka-problema na. Nawala na sila. Bakit? Kasi, ito na may tama na nga tayo Nandito na nga yung tama Tama, may mga mali naman talaga nung una. Kaya nga sinulat na to, kaya nga naandito na to. Ngayon, kumpleto na to, naandito na to, kung gagawa ka pa ng EU, ay di, problema na yan lalo. Mas lalo problema yan. Kaya wag na tayong kaya patuloy tayong magbago, hindi sa pagbabago sa palala, hindi dahil sa pagbabago sa ating sariling unawa, kundi sa pagbabago na anong gustong pagbabago ng Panginoon. That we should be standing what we appear in the front of our Lord. Ano yung maganda? Ano bang tingin sa akin ng Panginoon ngayon? Mabihira. Tapos bigla tayo nadatnan, ano kang sama. Pero, nakakatakot din at the same time. Pero salamat sa Panginoon that we have the Bible. That this is our final authority. Not the authority of the papacy, ng mga leaders natin na meron tayo, or kahit anong mga bagay. Basta ang Bible, ang patuloy na pinag-uusapan, at ang ating Panginoong Hesukristo ang tanging tagapagligtas, at ang ating Bible ang ating sole authority. Yan ang magandang meron tayo as a Christian dito po sa atin pong local na simbahan. Lalo sa ating Christian living. That our Jesus Christ is our Savior, the one and only Savior, and the Bible is the final authority and sole and final authority. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father,